Nagsisimula ang pelikula 30 taon matapos ang isang mapangwasak na digmaang nuklear na sumire sa ozone layer. Iniwan ang daigdig na parang isang tigang at nakalalasong disyerto. Ang malaking bahagi ng mundo ay nasunog, at tanging maliit na bahagi na lang ng sibilisasyon ang natira. Pagkatapos, nakikilala natin ang ating bida na si Eli, na naglalakbay patungo sa west coast ng dating Estados Unidos. May pambihirang kasanayan sa pag-survive si Eli at madalas na nanghuhuli ng mga pusa para sa pagkain. Gabi-gabi, nakikinig siya ng musika sa kanyang iPod at nagbabasa ng isang misteryosong libro. Isang umaga, habang naglalakbay si Eli, nasaksihan niya ang isang grupo ng mga nagmomotor na in-ambush ang isang mag-asawa sa daan. Agad pinatay ng mga bikers ang lalaki at dinukot ang babae. Nabalak nilang saktan mamaya. Bagamat nalulungkot si Eli sa nakita, pinapaalalahanan niya ang sarili na wala siyang kinalaman dito at hindi siya dapat makialam. Matapos kumbinsihin ang sarili, umalis siya sa lugar at ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Makalipas ang kaunting panahon, napagtanto ni Eli na wala ng baterya ang kanyang iPod, na nagdudulot ng kanyang pagkabalisa. Pumunta siya sa isang malapit na bayan na wasak na at pumasok sa isang tindahan, kung saan nakilala niya ang inhinyero ng bayan. Hiningi ni Eli kung maaari bang ma-charge ang kanyang iPod, at bilang kapalit, nag-alok siya ng isang vintage na lighter at ilang basang panyo. Tinanggap ng may-ari ang alok at ipinaalam kay Eli na magtatagal ang pag-charge ng iPod. Nang tanungin siya kung saan maaaring makahanap ng tubig, itinulong siya ng inhinyero sa isang bar malapit doon. Sa ibang eksena, dumating din ang grupo ng mga biker sa parehong lugar at nakipagkita sa kanilang boss na si Carnegie, ang warlord ng nasirang bayan. Lumalabas na desperado siyang naghahanap ng isang partikular na libro at ipinapadala ang kanyang mga tauhan araw-araw para hanapin ito. Iniharap ni Martz, ang leader ng gang, ang koleksyon ng mga libro kay Carnegie. Ngunit agad nitong napansin na wala sa mga ito ang kanyang hinahanap. Iniabot din ni Martz ang isang maliit na bote ng likido, na kinilala ni Carnegie bilang shampoo. Pinuri niya ang mga tauhan at pinayagan silang uminom ng husto sa kanyang bar. Matapos umalis ng grupo ng mga biker, iniutos ni Carnegie sa kanyang kanang kamay na si Red Ridge na sunugin ang lahat ng libro. Hindi maintindihan ni Red Ridge kung bakit niya pinapahanap ang mga libro araw-araw kung hindi naman nila ito mababasa. Gayunpaman, umaasa si Carnegie na balang araw ay mahahanap nila ang kanyang hinahanap. Pagkatapos nito, nilapitan niya ang kanyang bulag na kasintahan na si Claudia at sinimulang hugasan ang kanyang buhok gamit ang shampoo. Ipinaalam niya sa kanya na maaaring ito na ang huling shampoo sa mundo, na ikinasaya ng babae. Samantala, dumating si Eli sa bar ni Carnegie at humingi ng tubig upang mapuno ang kanyang canteen. Habang kumukuha siya ng mga gamit mula sa kanyang bag, aksidente niyang naitulak ang pusa na nakaupo sa counter. Agad siyang humingi ng tawad at binayaran ng bartender gamit ang isang pares ng gloves at scarf. Tinawag ng bartender ang isang dalagang nagngangalang si Laura at inutusan siyang punan ng tubig ang canteen. Ilang sandali pa, lumapit kay Eli si Martz. Nagalit dahil sa pagkakatulak niya sa kanyang pusa kanina. Ipinaliwanag ni Eli na aksidente lang yon at ayaw niya ng gulo. Ngunit tila nasa mood si Martz para sa laban at inatake siya. Hindi nagpakita ng awa si Eli at marahas na inuntog ang ulo ni Martz sa counter, na naging sanhi ng pagdurugo nito. Nagplano na siyang umalis upang maiwasan ang dagdag na gulo. Ngunit agad siyang pinalibutan ng mga ibang biker upang siya'y atakihin. Sa sandaling ito, binigkas ni Eli ang isang sipi mula sa Biblia at sinimulang lipulin ang buong gang gamit ang kanyang machete. Pinatay niya ang lahat ng nasa bar, ngunit nang papatayin na niya ang huling lalaki, bumalik si Laura at pinigilan siya. Samantala, si Carnegie, na nanunood ng lahat ng nangyari, ay humanga sa manlalakbay at inanyayahan siya sa kanyang opisina. Napagtanto ng warlord na si Eli ay mula sa dating mundo at isang edukadong tao. Tinanong niya si Eli kung nagbabasa ito, at tumugon si Eli na oo, araw-araw. Dahil dito, hinikayat ni Carnegie si Eli na manatili sa bayan at magtrabaho para sa kanya. Ipinangako ang mga karangyan na hindi makakamit ng karaniwang tao. Ngunit mariing tumanggi si Eli. Sinabing ipagpapatuloy niya ang kanyang paglalakbay patungong kanluran. Nadismaya si Carnegie, ngunit nakumbinsi niyang manatili si Eli ng isang gabi. Pagkatapos, habang nasa kanyang silid si Eli, dumating si Claudia dala ang pagkain para sa kanya, at agad niyang napansin na bulag ito. Tinanong niya kung ito ba ay dahil sa radyasyon, ngunit sumagot si Claudia na ipinanganak na siyang ganito. Pagbalik ni Claudia kay Carnegie, sinabi niya rito na si Eli ay kakaiba at hindi ito mananatili roon. Sumagot si Carnegie na kung ganoon, ipapadala niya si Laura upang akitin si Eli. Nagpanik si Claudia at nakiusap kay Carnegie na huwag gawin ito, dahil lumalabas na anak niya si Laura. Sa isa pang eksena, dumating si Laura sa silid ni Eli at sinubukang akitin ito. Ngunit tinanggihan siya ni Eli. Nakiusap si Laura na payagan siyang manatili sa gabi. Ipinaliwanag na sasaktan ni Carnegie ang kanyang ina kung babalik siya. Ipinilit niyang matutulog siya sa sahig, kaya't napilitan si Eli na pumayag. Nagsimula silang mag-usap, at nakinig si Laura, na ipinanganak matapos ang digmaan. Sa mga kwento ng nakaraan ni Eli,
Habang nag-uusap, napansin ni Solara ang isang libro kay Eli at tinanong kung ano ito, ngunit tumanggi si Eli na ipakita ito sa kanya. Sa halip, tinanong niya kung saan nila kinukuha ang kanilang tubig, ngunit tumanggi rin si Solara na sabihin. Ibinahagi ni Eli ang kanyang pagkain kay Solara at itinuro rin sa kanya kung paano magdasal bago kumain. Kinabukasan, sumama si Solara kay Claudia at Carnegie para mag-agahan. Bago sila magsimula, hinawakan ni Solara ang kamay ng kanyang ina at binigkas ang dasal na itinuro ni Eli. Nagulat si Carnegie sa nasaksihan at tinanong kung saan natutunan ni Solara yon. Nang hindi sumagot si Solara, galit siyang sinaktan si Claudia. Napilitan si Solara na aminin na si Eli ang nagturo sa kanya ng dasal. Sinabi rin niyang may libro si Eli na may simbolo ng krus sa harapan, na nagpapahiwatig na yon ay isang Biblia. Dahil dito, nasabik si Carnegie, at nalaman natin na ang Biblia ang matagal na niyang hinahanap. Kaagad niyang ipinadala ang kanyang mga tauhan upang dakpin si Eli, ngunit nakaalis na ito. Si Eli ay nasa tindahan ng inhinyero at kinuha ang kanyang iPod bago handang umalis. Gayunpaman, dumating din si Carnegie kasama ang kanyang mga tauhan at inutusan siyang ibigay ang libro. Nang tumanggi si Eli, pinaputukan siya ng mga tauhan, ngunit nakaiwas siya sa lahat ng bala, na parang protektado siya ng Diyos. Habang nagpapatuloy ang pag-atake, gumanti si Eli at pinatay ang marami sa kanila. Nagawa pa niyang sugatan si Carnegie sa binti bago umalis sa bayan. Matapos nito, ipinagpatuloy ni Eli ang kanyang paglalakbay ngunit sinundan siya ni Solara, na nais sumama sa kanya. Ibinunyag niya na inisip ng kanyang ina na mas ligtas siya kasama si Eli kaysa sa bayan. Tumanggi si Eli na isama siya, ngunit nangako si Solara na ipapakita ang pinagmumula ng tubig kung papayagan siyang sumama. Dahil dito, napapayag si Eli. Dinala siya ni Solara sa supply ng tubig ng bayan, na isang underground spring. Sinabi niya na halos lahat ng nakakaalam ng lugar na ito ay patay na, kaya ginagamit ni Carnegie ang tubig upang mapanatili ang kanyang kapangyarihan sa bayan. Samantala, nagpapagamot si Carnegie ng kanyang sugat at inutusan si Red Ridge na magtipo ng mga tauhan para habulin si Eli. Hindi maintindihan ni Red Ridge kung bakit sobrang porsigido si Carnegie para lang sa isang libro. Kaya sinabi ni Carnegie na ang libro ay isang sandata. Ipinaliwanag niya na sa pamamagitan ng paggamit ng mga aral nito, makakalikha siya ng pananampalataya at pag-asa sa mga tao. Ginagawa silang mga tagasunod na gagawin ang lahat ng kanyang utos. Sa ganitong paraan, maaari niyang palawakin ang kanyang kontrol sa mas malalawak na lugar. Sa gabi, si Eli at Solara ay huminto sa mga guho ng isang planta ng kuryente. Tinanong ni Solara kung bakit napakahalaga ng libro, kaya ipinaliwanag ni Eli ang kanyang misyon sa kanya. Ayon sa kanya, ito ang huling natitirang kopya ng Biblia, sapagkat ang iba ay sinadyang sirain matapos ang digmaang nuklear. Ibinunyag ni Eli na napakaswerte niyang nakaligtas sa digmaan. Isang araw, may narinig siyang tinig na nagmumula sa langit, na ginabayan siya sa isang lugar kung saan niya natagpuan ang libro. Matapos iyon, hinimok siya ng tinig na maglakbay patungong kanluran hanggang sa makakita siya ng lugar kung saan magiging ligtas ang libro. Siniguro rin ito sa kanya na siya ay poprotektahan sa kanyang paglalakbay. Kaya't sa loob ng 3 dekada, patuloy siyang naglakbay patungong kanluran. Ginagabayan ang kanyang pananampalataya at binabasa ang Biblia araw-araw na walang palya. Kinabukasan, nagpatuloy ang dalawa sa kanilang paglalakbay at di nagtagal ay nakakita sila ng isang bahay sa gitna ng disyerto. Akala nila ay abandonado ito at sinubukang pumasok, ngunit agad silang nahulog sa isang hukay, na nagpakita na ito pala ay isang bitag. Lumabas ang isang matandang mag-asawa na sina George at Martha, at tinutukan sila ng baril. Paputukan na sana sila ng mag-asawa, ngunit nang makita si Solara, biglang nagbago ang kanilang pakikitungo. Inanyayahan nila ang dalawa sa loob at inalok ng tsaa, ngunit napansin ng dalawa na nanginginig ang kamay ng mag-asawa, na nagdulot ng pagdududa sa kanila. Napansin din nila ang malaking sementeryo sa likuran ng bahay at inisip na maaaring kanibal ang mag-asawa. Nang mapagtantong sila ay kakainin, nagmamadaling umalis ang dalawa sa bahay. Tinangkang pigilan sila ni George gamit ang baril, ngunit dinukot ni Eli ang kanyang sandata at umalis kasama si Solara. Ngunit paglabas nila, napansin nila sina Carnegie at ang kanyang mga tauhan na paparating sakay ng mga sasakyan. Dahil wala nang ibang opsyon, pumasok muli ang dalawa sa bahay at ikinandado ito. Gamit ang megaphone, inutusan ni Carnegie na lumabas sila dala ang libro. Nang hindi siya sumagot, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na pagbabarilin ang bahay. Dahil sa takot na mapatay silang lahat, ipinakita ni George ang kanilang mga nakatagong sandata, at nagsimulang makipagpalitan ng putok ang 4 sa mga umaatake. Sa kabila ng kanilang pagsusumikap, hindi nila nakayanan ng mga tauhan ni Carnegie na mas malalakas ang mga armas. Sa huli, napatay ang matandang mag-asawa habang nakapture sina Eli at Solara. Pagkatapos nito, hinikayat ni Carnegie si Eli na sabihin kung nasaan ang libro, ngunit tumanggi si Eli. Hinalugog ng mga tauhan ang bag niya ngunit wala rin ang libro doon. Hinawakan ni Carnegie si Solara at tinakat na sasaktan siya kung hindi makikipagtulungan si Eli. Napilitan ang manlalakbay na aminin na itinago niya ang libro sa likod ng TV.
Kaagad na kinuha ng mga tauhan ang libro, at tuwang-tuwa si Carnegie na sa wakas ay nakuha na niya ito. Binaril pa niya si Eli sa tiyan at pabirong sinabi na isa pa rin siyang tao. Pagkatapos nito, dinala ng grupo si Celara at bumalik sila sa bayan habang bumagsak ang ating bida sa lupa. Maya-maya, makikita si Celara sa isang van kasama sina Red Ridge at ilang tauhan. Habang si Carnegie ay nasa ibang sasakyan, napansin niyang inilagay ni Red Ridge ang machete ni Eli sa dashboard at nakaisip siya ng plano. Maya-maya, ginamit ni Celara ang isang tali na itinago niya para sa kalinang leeg ng driver, na nagdulot ng aksidente. Sa gitna ng kaguluhan, kinuha niya ang machete at pinatay si Red Ridge at ang mga tauhan nito. Lumabas siya at pinasabog ang ikatlong van gamit ang isang granada na nahanap niya mula sa taguan ni George. Samantala, takot na nanood si Carnegie habang nasabugan ang kanyang mga tauhan sa harap mismo niya. Ninakaw ni Celara ang van at nagmaneho pabalik sa kabilang direksyon. Ngunit imbes na habulin siya, nagpasya si Carnegie na bumalik sa bayan dahil paubos na ang gasolina ng kanyang sasakyan. Di nagtagal, bumalik si Celara sa bahay ngunit nabigo siya nang hindi makita si Eli. Nagpatuloy siyang maglakbay pakanluran hanggang sa makita niyang naglalakad ito sa gilid ng daan. Pinulot niya ito at napansing sugat at labis na nasasaktan si Eli. Habang inaayos ni Eli ang kanyang mga sugat, nagtaka si Celara kung paano niya nagawang isuko ang libro pagkatapos ng matagal niyang paglalakbay. Inamin ni Eli na, kahit araw-araw niyang binabasa ang Biblia, nakalimutan niya ang pangunahing aral nito, ang tumulong sa kapwa. Makalipas ang ilang sandali, sa wakas ay narating ng dalawa ang kanilang destinasyon at nakita ang nawasak na lungsod ng San Francisco. Wasak ang tulay na papasok sa lungsod, kaya't lumabas sila ng sasakyan at sumakay sa bangkang nakita nila sa tabing dagat. Tumawid sila ng ilog at nagtungo sa dating isla ng bilangguan ng Alcatraz. Maya-maya, tinutukan sila ng mga gwardya ng baril at tinanong kung sino sila. Nagpakilala si Eli at sinabing dala niya ang tanging kopya ng King James na bersyon ng Biblia. Nang marinig ito, pinayagan ng mga gwardya silang pumasok, kung saan natuklasan nila ang isang maliit na komunidad na nagtago sa isla. Binati sila ng pinuno, na nagngangalang Lombardi, at ipinakita ang paligid. Ipinaliwanag niya na ang mga tao dito ay nagtipon ng mga piraso ng sibilisasyon at nakapagpreserba na ng mahahalagang aklat at musikang galing sa nakaraan. Naayos na rin nila ang makinang tambok upang ipamahagi ang kaalaman. Ngunit ang tanging kulang na lamang ay ang Biblia. Samantala, nakabalik na si Carnegie sa bayan, ngunit lumala ang kanyang mga sugat at mahina na ang kanyang kalagayan. Sinubukan niyang buksan ang Biblia ngunit nalaman niyang nakalock ito, na nagdulot ng kanyang pagkabigo. Tinawag niya ang inhenyero ng bayan at inutusan itong maingat na buksan ito. Matapos ang ilang pagsisikap, nagtagumpay ang inhenyero na buksan ang lock. Ngunit nabigla si Carnegie nang makita na ito ay nakasulat sa Braille. Sa desperasyon, lumapit siya kay Claudia at pinakiusapan itong basahin ito. Ngunit nagsinungaling si Claudia at sinabing nakalimutan na niyang magbasa dahil matagal na mula nang huling gawin niya ito. Ipinaalam din niya kay Carnegie na naamoy niya ang impeksyon sa kanyang sugat sa paa at nararamdaman niyang malapit na itong mamatay. Lalong lumala ang sitwasyon nang ang walang tigil na paghabol ni Carnegie kay Eli ay nagresulta sa pagkalagas ng karamihan sa kanyang mga tauhan. Dahil dito, nag-alsa ang mga taga-bayan at nilipol ang natitirang mga tauhan niya. Nagulo ang buong bayan, at walang magawa si Carnegie kundi panoorin ang kaguluhan habang dahan-dahan siyang bumibigay sa kanyang mga sugat. Samantala, sa natitira niyang lakas, isa-isang binanggit ni Eli kay Lombardi ang lahat ng mga berso ng Biblia na kanyang na-memorize mula sa paulit-ulit na pagbabasa nito. Ang katotohanang dinidikta niya ito kaysa isinusulat, kasama ang camera na nagpapakita ng kanyang mga kulay-abong mata, ay nagpapahiwatig na si Eli ay talagang bulag. Ngunit sa kabila ng kanyang kondisyon, nakarating siya rito sa tulong ng mas mataas na kapangyarihan. Matapos makumpleto ang manuskrito, ipinrinte ni Lombardi ang mga berso ni Eli gamit ang kanyang makinang tambok. Inilagay niya ito ng maingat sa kanyang aklatan, katabi ng Hebrew Bible at Quran. Nang sa wakas ay nakarating na ang Biblia sa tamang lugar nito, naramdaman ni Eli na natupad na ang layunin ng kanyang buhay at pumanaw ng mapayapa. Sa huling eksena, inanyayahan ni Lombardi si Celara na manatili sa isla kasama ang mga taong sibilisado, ngunit tumanggi siya. Nagtapos ang pelikula nang kunin niya ang mga sandata ni Eli at nagtungo pabalik sa mapanganib na disyerto, na tila may layuning iligtas ang kanyang